Hello, mabuhay! Welcome to Oton Iloilo! Bago namin simulan ng aming paglalakbay ay dumako muna kami sa lugar ng aming tagpuan at ito ay walang iba kundi ang Molo Plaza. Habang kami ay naghihintay sa aming mga kasamahan na dumating ay naglibot muna kami. At sa aming likuran ay makikita nyo ang Molo Church na nakatayo na mula pa noong 1992. At dito ay makikita rin ang mga estatwa ng mga diyosang Griego at ang monumento ni Maria Clara. Pagdating ng iba pang mga kasamahan ay sinimulan na namin ang aming paglalakbay. Ngunit bago yan, syempre mag-aantay muna kami ng masasakyan. Habang kami nga ay nakasakay na sa jeep ay nadaanan namin ang tulay ng Batiano. Ito ay isang mahalagang palatandaan bilang lugar ng kalakalan noong panahon ng mga Chinese at Espanyol. At pagdating namin sa Oton Plaza ay sumalubong kaagad sa amin ang Oton World War II Veterans Memorial. Dito mo makikita ang mga matatapang na mga Pilipino na lumaban para makamit natin ang kalayaan. Ang Oton Iloilo Public Plaza ay isang mahalagang pook sa bayan ng Oton, Iloilo. Ito ay nagsisilbing sentro ng mga aktibidad ng komunidad at mayaman sa kasaysayan. Sa likod ng monumento ay makikita ninyo ang kanilang mini pond na may mga magaganda at makukulay na mga isda. Mayroon din silang mga libro na pwedeng hiramin at basahin, kailangan mo lang magbigay ng ID para makahiram. Ang plaza ay tinayo noong panahon ng mga Kastila at naging saksi sa maraming mahahalagang kaganapan sa kasaysayan ng bayan. Sa Oton, ang plaza ay hindi lamang isang lugar para sa mga pagdiriwang at pagditipon, kundi ito rin ay isang simbolo ng pagkakaisa at kultura ng mga tao sa lugar. Dito, makikita ang mga makasaysayang estruktura at mga monumento na naglalarawan ng mayamang pamana ng mga Otonanon, tawag sa mga taga-Oton. Sa paglipas ng panahon, ang plaza ay patuloy na umuunlad at nagiging mas moderno, ngunit nananatili pa rin dito ang mga tradisyon at kultura na nakaugat dito. Maraming mga estruktura ang makikita sa plaza, katulad ng fountain na may nakailok na isda at dito makikita rin ang rebulto ni Andres Bonifacio. Ang Oton Iloilo Public Plaza ay hindi lamang isang lugar, kundi isang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga tao sa Oton. At katabi ng Oton Plaza ay makikita natin ang Immaculate Conception Church. Ang bagong simbahan ay tumagal ng halos 20 taon upang maitayo.
Ang natitira na lamang ngayon sa dating simbahan ay isang maliit na bahagi ng mga pader nito na ginawang isang kaakit-akit na kuweba na matatagpuan sa tabi ng bagong simbahan. Ang mga gilid ng simbahan ay nakalinyada ang rebulto ng mga santo. Kaya kami ay naglibot-libot muna upang tingnan ang magagandang struktura ng bagong simbahan at magandang paligid nito. At pagkatapos namin sa Autumn Plaza at Immaculate Conception Church ay pumunta na kami sa lugar kung saan may mga magagandang tanawin. Ito ay ang Paddy Beach Resort. Grabe dyan, panglain. Ngayong papalapit ng Pasko, meron silang Christmas package. So, meron pala silang cafe dito. Tingnan natin. Hi, Alex. Hi, Alex. Ano ginagawa mo rito? Kamusta yung cafe nila? Look, meron silang, anong tawag dito? Anong tawag, kapag nasa labas yung table? Outside Alfresco? table. Alfresco. Alfresco dining. Alfresco. Ay, hindi ako marunong. Ginutulog ka Alfresco niya. Ang pangalan ng kanilang cafe ay Mangkas Cafe. Should try it, guys. So, sarap yung coffee nila. And give us a review. Yes. Meron din silang bar. Bar na to? Yes. Yeah, bar. Tikilab. Oh, tequila. Tikilab. Tikira. Meron din silang ice cream dito. Meron sila ng ice, guys. You can buy ice here. Wala, baka naiinis na ako. Then, pwede kayo ko-order. Bato. Pwede kayo mag-order dito sa kanilang resto bar. Yung cottage dito, saka dyan sa gitna, walang bayad dyan, free. Saka yung mga cottage na naroon sa gilid ng dagat ay not free. Not free anymore. For reserve. Pwede na. Oh, may playground sila dito. Alright, so welcome to Paddy Beach Resort. Paddy itself, the business as Paddy Beach Resort started 2018. It was officially open to public December of 2018. No, actually it's November 25th. Birthday sa inablos ko. It was open to the public December 25th, 2018. So, but before that, it was previously known or formerly known as Soriano's Beach Resort. Oo. So, ga-exist na siya before. It was more secluded, it was more private, though hindi siya ang typical, the typical beach resort that, nga fully booked of people nga lapitanay, in contrast to the other resorts, Balaos, Palipot. So, it was for, I believe, Soriano for almost, if not more or less 10 years. So, tapos nag-close down siya, it was renovated, and then reopened as Paddy Beach Resort. So, it was open since then, and open even isang pandemic. Okay, it's registered not just as a resort, but also as a restaurant. So, it kind of helped with the business. Paddy is not what you would normally associate as the regular beach resort wherein people would come here bringing food. It used to be like that. Pero it kind of evolved and still evolving in the sense nga they aim to be a food hall type, food park type, like madamo siya bala mga food establishments. So, if you have visited Paddy before in the previous years, ga-exist na gina siya nga aside sa restaurant, there's also like a coffee shop which is the Mangkas. When it started with the food park
idea, concept. Ano siya, it has its restaurant, it has its own coffee shop. Always constant ang pag-reinvent sing area ni Paddy. So at the moment, you'll find the area little, it's not at its best, I would say, but it's in the process of reinventing. The owners, or rather the managers of the resort, loves to reinvent. So they make it a point to always be there's something new. Okay. So the best place to be here when you don't have any classes but you have something to do is here on a good weather. Syempre, because wala, you can just stay, you can come in here, pay 110, buy 100 pesos nga pika-pika, whatever. Technically, 10 pesos is your entrance fee. You can stay here from 10 a.m. until sawa. Amo na siya. So, I think amo na siyang best offer. Pet-friendly. What else? So, here comes Kesam. Before Kesam, there's, I believe, Let's Meet. The very first Sanggyeopsal shop here. As far as diri naman niya sa Kesam, sa ako niya nga business, I would have to say best feature. Agree to disagree. Food. Okay. Food. We strive to serve best quality food. We don't just settle for kung anong pinakabarato. Place, I always tell my staff to make this area as comfortable as possible. At the moment, wala dang foam case ang nag-ulan na basa, but may foam pa na da. And may CCTV kami di, so we use that for just checking. And once in a while, when I check, nakakibot ko, literally, gahigda ang customer. Yeah, no problem, gahigda sila. Kamo gani, kikamuya magbarkandahay, like, boyfriend, girlfriend, gihigda man lang, no? Muna, comfy. That's the same setup we had with Kaivas. Comfy. We want our customers to be comfortable as possible. We want them to feel homey, nga doon sa balay lang sila. Nga you don't have to be conscious, like what you're doing kayo na. You're comfortable enough to stand there and cook your food because enjoy ka. Kaysa magpungko ka nga daw ka awkward, di pala. You enjoy food the same way that you wala kang inhibitions. That's food. Not so good experience again, lamok. Amo nang struggle ko. So if you have any suggestions on how I can prevent lamok, it's would like to contain lamok diri kong gabi as I think that's only it nga hindi namin nga experience. Paa!